Bago pong lahat, para sa iba pang balita, huwag po muna ninyong kalimutan mag-subscribe sa JB News, i-like at i-share at i-on na rin ninyo ang notification bell para updated po kayo. I'm gonna ask you the same question. If public service is a sacrifice, ba't pinahihirapan mo yung sarili mo? If this is, what I'm going through now, and yung mga ginagawa ko ngayon, compared sa mga tao na tinutulong namin, this is easy compared to what they have to go through. This is nowhere near as hard. And I've never considered, mahirap naman talaga kasi nakakapagod. Ang dami mong ginagawa. Being a public servant is a mentally and physically taxing thing. But hardship and poverty far outweigh that of a tired day or that of a mentally exhausting process or kahit anong ginagawa mo na mahirap. So, you have to think about it relatively. Politics and public service may be a hardship, but it's nothing compared to the hardship that the people are going through. So once you think of it like that, madali lang yung ginagawa mo. And like I said, the feeling that I've gotten from helping people is the best feeling I've ever had in my life. Better than anything I've ever done. So, madali lang. Panoorin muna natin ang news tungkol sa No Vax, No Ride. Simula naman po sa Lunes, kapag hindi bakunado, hindi na pasasakayin sa mga pampublikong sasakyan. May mga pumalag sa bagong patakaran yan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Dennis Ariel Tan, salamat po. Sa mga araw-araw nagko-commute, magbaon hindi lang ng pasensya, kundi pati ng inyong vaccination card. Oo, hindi lang pasensya kasi pag nagutom, di ba? Aprobado na kasi ng Department of Transportation Nako po. ang No Vaccine, No Ride policy. Nako po. Alinsunod ito sa hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, kung hindi bakunado kontra COVID, bawal na kayong sumakay sa mga pampublikong sasakyan. Sakop nito ang mga pasaherong papasok at palabas ng Metro Manila, mapa-jeepney, tren, bus, eroplano o barko man. Yari na. Ano nga? Atapang nga tao. O, di ba? No Vax, wala kang bakuna, wag kang sumakay. Oh. Aim po ng DO nato, ng Department Order na ito ay maproteksyon po ang ating pampublikong transport. Hoy, Diego Latigo, wag mo yan! Wag mo i-post yung number ko. Na huwag maging vector po ng pag-transmission ng ating ng Omicron variant. Pwede na rin ito ipatupad bukas dahil nailathala na ito ngayong araw sa isang pahayagan. Pero ang utos raw ni Secretary Tugade, gawin ang full implementation nito sa Lunes, January 17 para makapaghanda pa ang lahat. Pero ngayon pa lang, meron ng mga PUV na nagpapatupad na ng No Vax, No Ride policy. Kaya marami sa mga commuter, kamot ulo na. Mahirap naman po yun kasi paano po yung AstraZeneca yung nakuha nilang vaccine? 3 months po yung hintay nila bago pa sila makaluwas. Paano naman yung mga... kasi po, ang problema ko sa inyo, ang tagal na akong sinasabi ng gobyerno na meron tayong bakuna at magpabakuna na kayo. Ang tagal na akong sinasabi yan eh. Paulit-ulit na gobyerno, ilang buwan nang nagsasabi gobyerno magpabakuna na, pumila na, nandyan na. Ang dami naman eh, available naman eh. Wala na o tayong rason dahil umuapaw, liglig ang bakuna natin. Non-vaccine na tulad nito, galing kami sa hospital, chemo patient yung mother ko tapos hindi nila pasasakayin. Excuse me po, para sa kaalaman ng iba, meron pong exemption yan, no vax, no ride ha. Ulitin natin, may exemption yan. Pag may medical certificate ka na galing sa doktor na sinasabing hindi ka pwedeng bakunahan dahil meron kang sakit, exempted ka. Paglilinaw naman ng DOTR, may exemption naman yan. Kahit walang vaccination card, pwedeng sumakay ang mga may medical condition at mga magpapabakuna pa lang. Naghihintay naman ng guidelines sa mga airline at mga operator ng tren. Pero paano kaya ito ipatutupad sa mga jeepney na kahit saan ay nagsasakay at nagbababa ng mga pasahero? Ang gagawin po ng ating road transport sector ay pagtutulong-tulungan po ng ating mga enforcers ng LTO, LTFRB, AYA, at saka ng Highway Patrol Group at humingi na rin po kami ng tulong sa PNP para ma-enforce to. So magkakaroon po ng tayong mga parang points of checking. Sagutin lang natin itong si Small Jade. How effective is current vaccine to Omicron? Bakit maraming bakunadong may sakit? Small Jade,
Ayon sa pag-aaral, 89%, okay, nang nasa ospital ngayon na may COVID na specifically mga Omicron cases ay hindi mga bakunado. Ang mga bakunado, maliit ang chance, sobrang liit. I think 11% or 10% lang ang chance na sila ay ma-ospital. Sa katunayan, 90% ho ng mga natitigok ay hindi mga bakunado. Yun ho ang iniiwasan, mapuno ang ospital. Okay? Dahil pag ikaw ay bakunado, kahit tamaan ka, chipon-chipon at jubo-jubo lang ang magkakaroon sa'yo, hindi ka mau-ospital. Sa katunayan, mga 3 araw lang, 4 na araw. Ako, I can personally attest to that. Most of my friends, tinamaan ng COVID. 3 days, tapos. Bakit? Bakunado na kasi. 3 days, tapos na, wala nang simptomas. Not necessarily checkpoints, pero mga areas po na magkakaroon po tayo ng pag-check po kung may mga vaccination card po yung mga taong nakasakay sa publikong sasakyan. Tanong ni Senador Panfilo Lacson, may sapat ba raw na bakuna para sa mga gustong magpabakuna? Ako na ho sasagot. Senator Lacson, for your information, sa tagal-tagal ng sobrang daming bakuna, na minsan nga nilalangaw na eh. Dati ho, nilalangaw na. Alam niyo ba yon? Wala nang pumupunta sa bakunahan. Marami na nga na-expired eh. Bakit? Kasi nga ho, hindi na nagpupunta sa bakunahan yung iba. Ayaw magpabakuna. Ayan ho ang naging problema ng gobyerno. Ayaw magpabakuna. Kaya nga yung tama ng tindi ng bakuna ng COVID nasa karamihan nasa probinsya. Bakit? Yung mga taga-probinsya ayaw magpabakuna kasi akala nila magiging zombie sila. Kaya nga less sa Metro Manila, kaya nga pumalo na lang tayo sa 200, 300 no? Minsan ata nag 100 plus pa ang mga nagkaka-COVID na lang. Bakit? Sa Maynila walang problema, halos lahat nagpapabakuna. Pero sa probinsya yun ang malaki yung problema. Talagang ang daming mga nasasayang na bakuna dahil hindi yung nagpapabakuna tao. Tas sasabihin ninyo na hindi sapat ang bakuna. Hindi nyo naman sinasabi, tinatanong nyo lang. Are there enough vaccine? Kaya nga ako na hong sasagot, more than enough. More than enough vaccine. At sa katunayan na pinag-uusapan na nga ngayon, hindi na ho yung booster shot. Yung second booster shot na ho pinag-uusapan ngayon. Kung kailan. Kasi nga sobrang dami na ng supply. Ngayon na lang nagkukumahog ngayon yung mga taga-probinsya at saka yung mga ayaw magpabakuna dito sa Metro Manila. Ngayon na lang sila nagpipipila uli. Bakit? Dahil nga sa patakarang no vaccine na bawal kang lumabas. Wala daw unfair ang no vaccination, no right policy ng gobyerno. Yan ang hirap kasi sa mga politiko natin di ba? Kaya nga sabi ko nga dito pa lang makikita mo na kagad anong klaseng leader ito mga ito pag naging presidente ito mga to. Di ba? Ano to? Ba't di mo alam? Hindi, as simple as this. Hindi mo alam na more than enough na yung bakuna natin? How come? Hindi, di ba? How come? How come you didn't know na marami na tayong bakuna? Kaliwat kanan sa news yan I mean, you don't have to be in the government to know it. Makikita mo sa news, kaliwat kanan. May mga bakuna. Before this Omicron, before this surge, ang daming bakunahan na expire dahil hindi nagpupunta yung mga tao. Di ba? Dapat daw ikonsidera ito dahil maaaring yung gusto namang mabakunahan ay paparusahan dahil sa pagkukulang ng gobyerno. Kung available naman daw ang bakuna, may karapatan din naman daw ang tao na mapangalagaan mula sa mas mataas na banta ng impeksyon. Tutol din si Senator Manny Pacquiao sa pagbabawal sa mga unvaccinated. Tutol din si Pacquiao. Na lumabas sa kanilang mga bahay at Bakit? Napinaginipan mo yan, boss? Ano na? Paginipan mo yan, may daladalang bakuna yung tumatakbo doon sa kabayo? sabit ng public transportation. Sabi ni Pacquiao, hindi raw dapat puwersahin ang ayaw magpabakuna, kundi dapat kumbinsihin lang sila sa kabutihang na idudulot ng bakuna. Alam nyo? Eto paulit-ulit na sinasabi ito ng mga politiko Hindi dapat sila puwersahin, hindi sila puwersahin, dapat kumbinsihin dapat ng gobyerno. More knowledge. Anong more knowledge? Ang dami na pong knowledge na nagsasabi marami na pong mga press releases, marami na mga balita nagsasabing kailangan magpabakuna ang tao. Ang dami na po niyan. Ang dami nang nailabas.
And yet, people will not be convinced ng ganun-ganun lang. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit natin sasabihin ha, radical problem needs a radical solution. And this is it. The radical problem pagdating sa surge sa COVID, ito ho yun. Kailangan ng radikal na solusyon. Ano ho yun? Isang desisyon na kung saan medyo maaalangan ng presidente pero sasabihin niyang wala kayong bakuna, abay wag kayong palabasin ng bahay niyo. Tingnan mo, alam mo sa TikTok, manood ko kasi kayo ng TikTok, hindi puro yung kanta ni Britney Spears ang pinanood mo. Manood kayo sa TikTok, marami ho doon yung nagsabi ayaw nila magbabakuna, sabi nila my body, may decision, pag ganyan-ganyan pa sila, di ba? Nakita niyo yung big na yon? O tapos after mag-announce si Pangulong Duterte, nandun na sa bakunahan. May body ka pa pala dyan. Di ba? Ang daming gano'n na nagpabakuna after ni Pangulong Duterte mag-announce. Wala kang bakuna, pahuli na yung mga yan. O, di ba? Hindi yung pag hindi ka nakapag-vaccinate hindi ka na pwedeng pumasok o bumili ng mga pagkain. Pangit naman yan. Parang inalisan mo siya ng karapatan para mabuhay. Binisita ni Manila Mayor Isko Moreno ang drive-thru vaccination site sa Luneta para sa pagpapabooster shot simula alas 8 ng umaga. Ayan, si Moreno, instead of saying no, booster shot. Mag-booster shot na kayo. Tingnan nga natin kung anong sasabihin itong maman to. Bukas, araw-araw daw itong gagawin hanggang alas 5 ng hapon at bukas din kahit sa mga hindi taga Maynila. Dalhin lang daw ang vaccine card ninyo at basta pasok kayo sa unang Isipin nyo drive-thru vaccine. Oh my golly, this is good. And kahit hindi ka taga Maynila. Naku po, ang sarap pakinggan. Ang sarap pakinggan. Sino dyan ang wala pang bakuna? Sino dyan ang kailangan ng booster shot? Pila na! Di ba? Pasensya na pero totoo ito Yung iba dumadaldal. Ito gumagawa. 300 sasakyan na may 4 na gulong, mababakunahan kayo sa araw na yun. 300 per day ang pwedeng pumila dyan. Sana may McDonald's din dyan. Kwento ni Moreno, may mga nagrally kahapon sa Maynila kontra sa pagbabakuna. 4 na tao raw ang nakulong at nakasuhan dahil Nako po! Yung mga nagrally! 4 daw doon nakulong. Bakit kaya nakulong yun, Kung malaman ninyo na yung mga unvaccinated, kakaunti na lang kayo. Ininsulto mo pa? Sorry pero alam mo pasensya na pero nagustuhan ko talaga yung banat niya dito Sabi niya, yung mga walang bakuna, o konti na lang kayo. Pero kayo yung posibleng mag-infect at magkalat at posibleng mamatay kapag hindi kayo bakunado. Pwede kang kontra sa vaccination. Pwede naman daw. Pwede ka naman. Sabi niya kayo daw yung mga magkakalat Pwede ka naman kontra sa vaccination. Pero pero wag kang lalabas. Isko mukhang tumitikas ka na ngayon Ganyan lang ng ganyan. Sa tingin ko, sa totoo lang kasi dito mo makikita. Sorry wag ko kayo magagalit. Pero eto ho yung may leadership. Sa tingin ko lang okay, hindi ko kayo sasabihan hindi ko siya ikakampanya para sa inyo. Pero ito lang masasabi ko. Ito yung may kailangan nating leadership ng isang ito yung katangian ng leader ang kailangan natin. May yag balls. Totoo naman hindi nyo gusto yon? I mean, sabihin nyo sa akin kung hindi nyo gusto yung ganong klaseng style na diba? Matikas ayaw mo ng bakuna, di wag kang lumabas ng bahay mo. May yag balls. Magitan naman ng social media, isa sa ipinost ni Doc Willie Ong ay payo kung ano ang dapat gawin kung may lagnat at iba pang sintomas ng isang tao. Ito rin trabaho din. Ang trabaho niya talagang inform the people. Actually, marami ho kayo matututunan kay Doc Willie. Promise every live video ni Doc Willie talagang pinanunood ko.
Sa isang online press conference, inilatag ni dating National Security Advisor Norberto Gonzales ang isinusulong niyang social democracy. Ayon din kay Gonzales, dapat pigilan ang pagbabalik sa Malacanang ng isang Marcos na aniya ay nangangampanya gamit ang nakaw na yaman. Dapat din daw labanan ang pagsisinungaling at pagbabago sa ating kasaysayan ng kung ano ang tunay na nangyari noong panahon ni dating Pangulong Marcos. Sagot ng tagapagsalita ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos, may mga payag daw na mas mainam na hindi na lang pansinin. Nanawagan naman si Marcos sa mga... Sabi ni Mike Defender, banbay sa ginagawa ni Isko para talaga napapatunayan na weak talaga si BBM. Real talk lang, wala akong makitang matikas yung BBM na yan. Wala talaga. Opinion mo yan, ha? May point ka naman. Sports officials na huwag haluan ng politika ang kanilang hanay para di maapektuhan ang training ng mga atleta. Tinukoy niya ang kontrobersya ng alisin ng Philippine Athletic Track and... Ano ba? Ang layo naman sa putukan ito. Nako, yung Athletes Field Association... kasi may na-issue dyan sa athletes training eh. Okay. Paul Volter, EJ Obiena sa listahan ng national team. Hinihingan pa namin ng payag ang Patafa. Panawagan din ng BBM Sara Unit Team sa Commission on Higher Education na ipagpaliban ang inaasahang pagtataas ng matrikula sa gitna ng pandemya. Sa kanyang show sa Facebook, naging guest ni Mayor Sara Duterte ang senatorial aspirant na si Herbert Bautista. Payo ni Bautista sa mga LGU, hanapin daw kung ano ang competitive advantage ng kanilang lugar at iyon ang pagtuunan nila ng pansin. Bumisita si Vice President Leni Robredo sa libreng swabbing na ginawa ng kanyang opisina sa Inanan Lupang Pangako Parish sa Payatas, Quezon City. Nagpasalamat siya sa mga volunteer at mga katuwang ng kanyang opisina, kabilang na ang Quezon City Local Government. Ako sabi ko sa inyo, kahit sino pang gumawa na maganda, dapat palakpakan. Sa totoo lang, mas may inaayos pa naman to. Hindi, maepal man siya. Meron siyang paswab. Kahit pa paano, merong ginagawa, di ba? I mean, sabi ko nga sa inyo any candidate na may maayos na ginagawa, pag maganda naman, di palakpakan. Pag pangit. Hindi, tanungin ko kayo, maganda ba na merong isang ganito na opisina na nagpapaswab? Sa loob-loob ko, okay din. Kasi tamang-tama, may budget ka naman kaysa sa mangampanya ka na mangampanya. Di bagbayad ka na lang ng mga laboratory na magsaswab ng tao. O, di ba? I mean, let's be fair. Totoo naman na maayos naman yan. Okay din yan sa akin. Kesa sa nakababad ka lang sa bahay mo. Ang kanyang katandem na si Senador Kiko Pangilinan pinangunahan ang virtual hearing ng Senate Committee on Constitutional Amendments at ang revision of codes para i-review ang criminal laws ng bansa sa gitna ng malawakang paggamit ng social media platforms at mabilis na pagbabago sa teknolohiya. Nanawagan si Presidential Aspirant Leody de Guzman sa elect ng full transparency. Ayoko bigyan ng espasyo yan dito sa akin. Namin ng reaksyon ang DOTR. Sandra Aguinaldo. Ito. Several presidential aspirants expressed their opposition to the government's restrictive policy for unvaccinated Filipinos, particularly the no vaccination, no ride policy. Now Maribohok tells us why. Maribohok? Pangalan niya pala yung kala kong ano na. Yes, Nell. Yes, Arlene, presidential aspirant and Senator Manny Pacquiao urged various government agencies to halt its orders which aims to restrict the movement of unvaccinated Filipinos. In a statement... dito, sabi ni Pacquiao, no. Hindi okay sa kanya. Si Lacson, hindi rin okay sa kanya, di ba? Sabi niya, unless meron daw, walang alam. Okay, ito. Said the mobility of unvaccinated individuals should not be curtailed as long as they follow the health protocols. He added that the citizens should not be considered as criminals and not to prevent them from... Walang nagsasabing kriminal sila. Ang sinasabi lang, wag lang lalabas. Hindi naman kriminal. Wag kang ganun, ha? Being able to go to work or do errands. Pacquiao said unvaccinated Filipinos should also not be forced to get jabs. Instead, authorities should properly explain the benefits of being vaccinated. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.